Sa puso ng Timog Amerika, sa kailaliman ng madilim na tubig ng kagubatan ng Amazon, gumagapang ang isang nilalang, tahimik na gumagalaw na parang ahas at may lakas ng isang halimaw. Dahil sa laki at lakas nitong nakatago at sa titig nitong tumatago sa hamog, nahuhuli nito ang walang kamalay-malay, dinudurog at sinasakal hanggang kamatayan na parang demonyo. Halimaw ng alamat, pinakamalupit na mandaragit sa teritoryo, kinatatakutan at iginagalang ng lahat sa kagubatan. Walang kapantay na mandaragit, mahigpit nitong pinamumunuan ang gubat at sa dilim, laging handang umatake. Kilalanin ang maalamat na likaw ng kamatayan, ang dambuhalang berdeng anaconda. Eunectes murinus o ang berdeng anaconda ay isa sa 4 na hindi gaanong kilalang uri ng genus na Eunectes. Ang pinakamamalaking ahas sa mundo na kilala bilang higanteng esmeraldang anaconda o karaniwang water boa ay gumagala sa makakapal na gubat at latian sa silangan ng Andes. Kasama sa nasasakupan nito ang ilang teritoryo gaya ng Colombia, Venezuela, mga Guianas, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil at isla ng Trinidad, at umabot pa sa hilagang Paraguay. Namumuno sa mabahong latian at mababagal na ilog sa puso ng tropikal na kagubatan. Sa Amazon at Orinoco Basin, siya ang tuktok na mandaragit sa ekosistema at may sapat na kakayahan para tawaging ganoon. Ang nakakatakot na anyo ng nilalang na ito ay sapat na upang mabitad ang kanyang kawawang biktima sa nakakaparalisang sindak. Olive green ang batayang kulay nito na may mga eleganteng itim na batik. Ang maliit na ulo ay lalo lang nagdidiin sa laki ng katawan nito na kadalasan ay pinatingkad ng kaheldilaw na guhit. Gayunpaman, hindi sapat ang nakakatakot nitong itsura kumpara sa laki at lakas nito, kaya't mabagsik at nakamamatay itong mandaragit. Ang adult na miyembro ng uring ito ay maaring lumaki na hanggang 30 talampakan. Ang kabilugan nito ay maaring umabot ng hanggang 12 pulgada at habang tumatanda ito, ang bigat nito ay maaring lumampas sa nakakakilabot na 550 libra. Sa kabilang banda, ang nakamamatay na uri ng ahas na ito ay kilala rin sa pinakamatitinding pagmamalabi sa timbang at laki ng kahit anong nabubuhay na nilalang, ayon sa dokumento ng Guinness Book of World Records. Ito ay dahil sa kanyang hiwalay na pamumuhay at pantatago sa liblib na lugar, kaya mahirap matunton, mahuli at makuha ang mga espesimen bago ito mabulok at maging kalat. Mas pinapalala pa nito, ang balat ng ahas ay kayang umunat na nagpapahintulot dito na lumaki ng higit sa 50% habang isinasagawa ang tanning process. Kaya itinuturing na kahina-hinala ang mga ulat na walang pisikal na ebidensya. Ang pinakamahaba at pinakamabigat na specimen na iniulat na natagpuan sa Brazil sa isang lugar ng konstruksyon ay may habang 33 talampakan lapad na 3 talampakan at timbang na 880 libra. Kalaunan, isinailalim ang lugar sa kontroladong pagsabog para sa konstruksyon at napatay ang ahas. May nagsasabi na dahil sa takot, ang mga manggagawa ang pumatay sa halimaw. Sa alinmang kaso, ang pinakamalaking anaconda ay napatay ng tao. Isipin mo yon. Ang mga anaconda ay mga makapangyarihang nilalang sa tubig. Ibig sabihin, bilang mga inapo ng lahi ng water boa, ang mga nilalang na ito ay nag-evolve sa paglipas ng panahon upang maging bihasa sa paglangoy. Bagamat malalaki at mukhang mabigat sa lupa, mabilis at tahimik silang mandaragit sa tubig, umaabot ng 10 milya bawat oras ang bilis. Ang mga maringal na anaconda ay kadalasang aktibo sa gabi at may pambihirang kakayahan na manatiling nakalubog sa tubig ng matagal, dahilan upang maging mabagsik silang mga mandaragit na nag-aabang ng biktima. Nasa taas at maayos ang kanilang mga mata, kaya nilang magmasid habang lumalangoy nang hindi umaahon o inilalantad ang katawan. Tulad ng iba pang nasa parehong uri, ang berdeng anaconda ay hindi rin makamandag na constrictor na kayang durugin ang buhay ng kanyang biktima gamit ang napakalakas na 90 libra bawat parisukat na pulgada na puwersa, isang presyon na parang dinadaganan ka ng bigat ng isang elepante. Mahigat nitong binabalot ang katawan ng biktima, pinipigan ng lakas hanggang madurog ang mga buto at laman loob at mapigilan ang daloy ng dugo sa puso na nagdudulot ng pagkasakal at paghinto ng tibok ng puso. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos ang husay ng anaconda sa panganggaso. Huling yugto ng kilabot ang paglunok ng buo sa biktima. Minsan, buhay pang biktima kapag hindi naging epektibo ang sakal ng anaconda.
Kaya ang bumuka ng malaki ang mga buto ng panga dahil maluwag ang dugtong ng mga ito. Dahil sa kakaibang katangian, nakakakain ang anaconda ng biktimang mas malaki sa ulo nito. Habang nilulunok nito ang pagkain, may espesyal na daanan ng hangin sa bibig nito na nagsisiguro na makakahinga pa rin ito. Bukod dito, ang malakas na esophagus ng anaconda ay natutulak ng biktima papasok na parang gumagapang ang katawan ng ahas sa pagkain. Kapag nasa lukab ng tiyanan ng anaconda ang biktima, magsisimula ang pagtunaw na pwedeng tumagal ng ilang araw hanggang linggo. Sa panahong ito, ang ahas ay kumikilos ng mabagal na hindi na nakapagtataka dahil sa tindi ng pagsisikap na kailangan para tunawin ang ganoong kalaking pagkain. Atay ang may pinakamaraming trabaho at pinakamalaking organ sa katawan ng anaconda dahil sa mahalagang tungkulin nito. Dito mataas ang enzyme activity na kailangan para matunaw kahit ang pinakamahirap tunawin na bahagi ng hayop. Dahil sa walang tigil na gutom, ang mga dalubhasa sa panganggaso ay kumakain ng iba't ibang biktima, buhay o patay. Kaya na nilang talunin at kagatin ang kahit ano. Isda, amphibian, ibon, mammal o reptilya, hindi namimili ang mga halimaw na ito. Siyempre, naapektuhan ng laki ng boa ang mga paborito nitong kainin. Halimbawa, ang malalaking anaconda ay pwedeng kumain ng tapir, usa, peccary, capybara, jaguar, pati ibang boa at maliliit na ahas tubig. Ang mga batang anaconda naman ay may mas simpleng pagkain. Karaniwan, silang nangangain ng maliliit na ibon at batang kaiman habang ang mga anaconda mismo ay may bigat na nasa 1.4 hanggang 2.4 na onsa. Tahimik na dumudulas ang ahas sa tubig na nalalatagan ng mga dahon, palihim na tinutugis ang biktima gamit ang husay sa pagtitimpi. Paminsan-minsan, ulo lang nito ang lumilitaw sa tubig habang tinatantiya ang layan ng kapibara, ang pinakamalaking daga sa mundo na hindi naghihinala. Ilang sandali pa, itinutulak ng anaconda ang sarili nito sa ilalim ng tubig at sa isang iglap, nasa abot kamay na ito ng kapibara na nananatiling walang kamalay-malay sa kamatayang dala ng ahas na nag-aabang sa likuran. Sa tamang oras, umatake ang anaconda, kumapit sa biktima gamit ang 6 na hanay ng napakatalas na ngipin at pumulupot dito ng napakahigpit. Hinihintay ng anaconda, pinipiga ang biktima hanggang tumigil ang tibok ng puso ng daga. Patay na ang pagkain, sinisimula ng anaconda itong lamunin, gumagapang ang katawan nito sa ibabaw ng kapibara. Bilang nangunguna sa food chain, ang laki ng anaconda ay halos walang katapat. Gayunpaman, dahil matapang silang manghuli kahit mas malaki ang biktima, maaring magdulot ito ng malubhang pinsala o kamatayan. Karaniwan din sa kanila ang kanibalismo. May mga babaeng kumakain ng mas maliliit na lalaki matapos ang pagtatalik sa hindi malamang dahilan. May mga haka-haka, ngunit nananatiling misteryo ang tunay na dahilan. Kahit na inilalarawan ng mga lokal na alamat ang mga anaconda bilang mga kumakain ng tao, kakaunti lang ang ebidensyang sumusuporta sa mga ganitong pahayag. Madalas, iniiwasan ng mga nilalang ito ang tao at bihirang makita malapit sa tirahan. Kapag naipit sila, maaring magdulot ng matinding kapahamakan ang lakas nila. Para maranasan ang pakiramdam ng makain ng buhay ng dambuhalang anaconda, ginawa ito ng 27 anyos na naturalist at wildlife filmmaker na si Paul Rosoli. Matapang nga pinayagan ni Paul Rosoli ang isang dambuhalang anaconda na nagngangalang Chumana na atakihin siya sa isang makasaysayang eksperimento, suot ang isang espesyal na dinisenyong kasuotan para sa kanyang sariling proteksyon. Gayunpaman, habang pumulupot ang dambuhalang katawan ng ahas kay Rosoli, sobrang lakas ng presyon, dahilan upang humigpit ang kasuotan at mailagay sa matinding panganib ang matapang na explorer. Mabilis nag-isip si Rosoli at nagbigay ng senya sa team para iligtas siya, kaya natanggal ang ahas. Sa kabila ng pagsisikap ng grupo, nasira ng hindi na maayos ang kasuotan at nasugatan ng husto si Rosoli. Ang buong pangyayari ay naitala at ipinalabas sa espesyal na dokumentaryong pangkalikasan ng Discovery Channel na Eaten Alive noong Disyembre 7, 2014. Gayunpaman, kahit kaya ng anaconda talunin ng tao sa 99 sa 100 pagkakataon, ang takot at kasakiman ng tao ang pinakamalaking banta sa kanila. Kadalasang pinapatay ang anaconda para sa balat nila o dahil takot sa kanila ang mga lokal. Pero hindi naman talaga nakakabahala ang sitwasyon dahil ang kalagayan ng berdeng anaconda ay kasalukuyang nakalista bilang least concern ng IUCN Red List, na bahagi ay dahil maraming populasyon ng mga ahas na ito ang naninirahan sa mga protektadong lugar kung saan sila ay ligtas mula sa pakikialam ng tao. Kahit mahirap tantyahin ang laki ng populasyon dahil sa malalayong lugar nila, hindi sila madaling mahuli o mapatay.
Bukod pa rito, may sapat na bilang ng mga bagong inakay taon-taon na nagreresulta sa 20 hanggang 40 na supling at sa ilang pagkakataon, umaabot pa ng hanggang 100 supling mula sa isang inak. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kahanga-hangang bilang, karamihan sa mga bagong silang ay mataas ang panganib na kainin ng ibang mga mandaraget. Dahil sa liit nilang 27.5 hanggang 30.5 pulgada, walang proteksyon o pag-aalaga mula sa magulang, kaya nag-iisa sila. Namumuhay mag-isa ang mga anaconda maliban tuwing panahon ng pagpaparami, karaniwan tuwing Abril hanggang Mayo. Ang mga lalaki ay maghahanap ng babaeng kapareha. Gayunpaman, dahil sa matinding kompetisyon, karaniwan na maraming lalaki ang nag-aagawan para sa isang babaeng kapareha. Ang kompetisyong ito ay madalas humantong sa pagbuo ng kakaibang mga kumpol na tinatawag na breeding balls, kung saan hanggang 12 lalaki ang pumupulupot sa isang babae at sinusubukang makipagtalik sa kanya. Habang naglalaban para sa kapareha, ginagamit ng mga lalaki ang mga spur para pasiglayin ang babae at ipinipisil ang kanilang mga bahaging kloakal sa katawan nito. Habang malapit sa rurok ang pagtatalik, pinasisigla ng mga spur ng lalaki ang babae para itaas ang bahaging kloakal, kaya nagkakaroon ng pagtatalik ang dalawang ahas. Karaniwang nananalo ang pinakamalakas at pinakamalaking lalaki at ang pagtatalik ay tumatagal ng 2 hanggang 4 linggo. Ewan ko sa'yo, pero sa akin parang ang tagal nun. Salamat sa panonood, isusunod ko na ang kasunod. Magiging maayos din ako mga pare. Sige na, paalam.